Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito at welcome po sa aking channel. So ngayon po babasahin ulit natin ng Job sa chapter 24 hanggang 28 po ang ating babasahin ngayong umagang ito. So magumpisa na po tayo. Sabi po dito sa chapter 24, bakit di nagtatakda ang makapangyarihang Diyos ng araw ng paghuhukom upang masaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol. Binabago ng mga tao ang hangganan ng mga lupa, nagnanakaw ng mga hayop na iba ang nag-alaga, tinatangay nila ang asno ng mga ulila, kinakamkam sa mga byuda ang bakang isinanla. Ang mahirap ay itinataboy sa lansangan at dahil sa takot, naghahanap ito ng tataguan. Kaya ang dukha tulad ay ang dukha tulad ay asno nga mailap, hinahalughog ang gubat, mapakain lang ang anak. Gumagapa sila ng bukid na hindi kanila, natira nga ubas ng mga masama, pinupulot nila. Kanilang katawan ay walang saplot, sa malamig na gabi wala man lamang kumot. Nauulanan sila doon sa kabundukan, mga pagitan ng bato ang kanilang silungan. Inaalipin ng masama ang mga ulila, mga anak ng may utang kanilang kinukuha. Hubad na pinaglalakad ng mga mahirap, labis ang gutom habang sila'y pinapagaspas. Sila ang nakakataas ng sila ang nagkakatas ng ubas at ulibo, ngunit di man lamang makatikim ng alak at langis nito. Mga naghihingalo at mga sugatan sa loob ng lungsod ay nagdadaingan, ngunit di pa rin pansin ng Diyos ang kanilang panawagan. Mga taong nagtatakwil sa liwanag, di nila ito maunawaan. Patnubay nito'y ayaw sundan. Bumabangon ang mamamatay tao sa madaling araw at ang kawawang dukha kanyang pinapaslang. Pagsapit naman ng gabi siya'y nagnanakaw at ang nakikiapid ay naghihintay na dumilim. Nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Kung gabi naman sumasalakay ang mga magnanakaw, ayaw nila sa liwanag kaya't nagtatago pagsikat ng araw. Liwanag ng araw ay kanilang kinatatakutan, ngunit di sila nasisindak sa matinding kadiliman. Sinabi ni Sofar, ang masamang tao ay tinatangay ng baha. Sinusumpa ng Diyos ang kanilang lupa. Sa ubasan nila'y niwalang mangahas magsaka kung paanong ang yelo ay natutunaw sa tag-init. Gayon din ang masama naglalaho sa daigdig. Kahit ang kanyang ina sa kanya'y nakakalimot, parang punong nabuwal, inuuod at nabubulok. Pagkat inaapi niya ang babaeng di nanganak at ang mga byuda ay kanyang hinahamak. Binawasak ng Diyos ang buhay ng malalakas, kapwa siya ay kumikilos, ang masamay nagwawakas. Sabi pa rito, hayaan man ng Diyos na mabuhay ito ng tiwasay, sa bawat sandali siya'y nagbabantay. Umuunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang. Ulitin ko lang Umuunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang. Natutuyo rin tulad ng damo at halaman, parang bugkos ng inaani na binunot sa taniman. Kasinungalingan ba ang sinasabi ko? Sinong magpapatunay na ito'y di totoo? Sabi niya. Sabi sa chapter 25, ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Makapangyarihan ng Diyos, dapat siyang igalang. Naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabilang.
Sabi, lahat ay nagsisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal siya ba'y dalisay ng lubos? Para sa Diyos ang buwan ay walang ningning at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod? May halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Meron, di ba? Kasi ginawa tayo ng Diyos kaya mahalaga tayo sa ating Diyos. Sabi sa chapter 26, tumugon naman si Job, malaking tulong ka sa akin na isang mahina. Sa palagay mo sumasaklolo ka sa akin na taong kawawa. Ang walang nalalaman ay iyo bang tinuturuan at ang tao bang hangal ay binibigyan ng karunungan? Sino kayang nakikinig sa sinasabi mo? At sino bang espiritu ang nagudyok na sabihin ito? Ang sagot ni Bildad, sa takot ay nanginginig maging ang kalamnan, ganon din itong dagat at ang dooy naninirahan ang daigdig ng mga patay. Lantad sa mata ng Diyos, sa paningin niya ay walang maikukubling lubos. Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Ibiniti niya ang daigdig sa gitna ng kawalan at ang tubig ay inipon sa balumbong ng mga ulap at pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Ang buwang kabilugan sa ulap ay kanyang tinatakpan. Pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman ng bilog na guhit sa ibabaw ng karagatan. Ang bahagi nitong langit ay nanginginig sa Ang haligi nitong langit ay nanginginig sa takot, nauuga, nayayanig kapag sinaway ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, pinatatahimik niya ang dagat. Sa kanyang karunungan, pinuksan niya ang dambuhalang si Rahab. Sa pamamagitan ng hininga niya, ang langit ay maaliwalas. Pinuksan ng kamay niya ang dambuhalang tumatakas. Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin lubos na maunawaan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang kadakilaan? Sabi sa chapter 27, muling tumugon si Job, isinusumpa ko sa Diyos na sa akin ay nagkait ng karunungan, sa makapangyarihan Diyos na nagdulot sa akin ng kapaitan. Habang mayroon akong hininga na Diyos ang nagbigay, ang labi ko'y walang bibigkasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Hindi ko matatanggap na kayo ay may katuwiran. Igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko isusuko ang aking katuwiran. Budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Sabi niya, parusahan nawa ang lahat ng sa akin lumapastangan. Ituring nawa silang lahat na makasalanan. Ang makasalan ay mayroon pa bang pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya? Pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan? Ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan at sa lahat ng araw. Diyos ay tatawagan, sabi niya. Ang kalooban ng Diyos sa iyo ay sasabihin at ang aking ihahayag ay nais niyang gawin. Ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan. Ang sagot ni Sopar, sa masama ay ganito ang inihahanda ng Diyos, sa mararahas na ito ang parusang ibinubuhos. Magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak, gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay sa salot mamamatay, ngunit
kanilang mga byuda, hindi sila tatangisan. Kahit siya ay makaipon ng malaking kayamanan o kaya ay magkaroon ng maraming kasuotan, isa man sa mga iyon ay di niya papakinabangan, mapupunta sa matuwid ang lahat niyang kayamanan. Sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Matutulog ang mga mayaman, ngunit hanggang doon na lang. Pagmulat ng kanyang mata, ari-arian niya ay wala na. Mga kasawian ay parang parang bahang darating, tatangayin ng ipo-ipo pagsapit ng dilim. Matinding hangin silangan sa kanya ay tatangay. Tuluyan siyang mawawala at di makikita. At patuloy siyang babayuhin ng walang kakundangan. Ang kapangyarihan nito ay sisikapin niyang matakasan. Sa bandang huli, hangin ay magagalak pagkat itong masama tuluyan ng bumagsak. Sabi sa chapter 28, may lugar kung saan ang pilak ay mauhukay at may puok kung saan ang gintoy dinadalisay. Nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakukuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman, ginagalugad pati ang kailaliman upang mahukay ng batong yaman. Humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa tumutubo ang halamang kinakain, ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga tao ang mga sipiro, nasa alabok naman ang gintong puro. Nasa mga bato, hindi pala sa tao, Nasa bato ang mga sipiro, nasa alabok naman ang gintong puro. Ang daang iyo'y di abot tanaw ng lawin, kahit mga buwitre hindi ito napapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis, hindi pa nagagawi rito ang liyong mabagsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas, pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Sa malaking bato'y gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan at dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Ngunit saan kaya matatagpuan itong karunungan? At ang mga unawa saan kaya matututunan? Hindi alam ng tao ang daanan tungo sa karunungan. Wala iyon sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kaalaman, wala sa akin ang kaalaman. Sabi niya, ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito makukuha palitan man ng pilak. Ang pinakamahal na ginto at alahas sa halaga ng karunungan ay hindi matutumbas. Mahigit pa sa ginto ang timbang ng karunungan. Mas mahal kaysa sa alahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral. Higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal, kahit na ang topas ito ay di mapapantay. At hindi rin mahihigitan kahit na gintong dalisay. Sabi pa rito, kung gayoy saan nagmumula ang karunungan? Saan daw nagmumula ang karunungan? Di sa ating Diyos. At ang pag-unawa saan kaya matututunan? Hindi ito nakikita ng sino mang nilalang. Mga ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagwakas at ang kamatayan ay nagsasabing
Ang narinig nila ay mga sabi-sabi lamang, ngunit tanging ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam kung saan naroon ang tunay na karunungan, pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niya lahat ng nasa ilalim ng langit, at ang hangin ay kanyang binibigyan ng bigat. Ang karagatan ay tinatakda niya ang sukat, ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat binibigyan niya ng daan. Dito niya nakikita ang sinubok at ang karunungan kanyang tinatag at binigyang halaga. Ulitin ko lang, sabi dito niya nakita at sinubok ang karunungan kanyang itinatag at binigyang halaga. Sabi dito sa pangwakas, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay isang tunay na kaalaman. No? Basahin ko lang, At sinabi niya sa tao, sa ating mga tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman, di ba? Kasi nandito nga ang salita ng Diyos sa mga ayaw niyang nating gawin, yung mga kanyang inuutos sa atin, yung mga kanyang pinagbabawal na wag nating gawin, kagaya ng wag tayong sumamba sa gawa-gawa lamang ng tao, yung mga Diyos-Diyosan, hindi ba? Tinuturo niya yun sa salitang ito. Sinasabi niya yun sa ating lahat. Kaya ang pagsunod sa paggalang sa Panginoon ay karunungan. Ginagalang niya. So, nagkakaroon tayo ng karunungan, di ba? At sa paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. So, yung kaalaman na yun ay galing din sa ating Diyos. No, sinasabi niya na umiwas nga tayo sa gawang masama, umiwas tayo sa kasamaan, sa kasalanan, huwag tayong sumamba, di ba? Doon tayo nagkakaroon ng kaalaman sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan, sa atin. Ay doon tayo nagkakaroon ng kaalaman. So, ang lahat ay galing sa Diyos, kalakasan, ating kalakasan ng katawan, kaya natin nagagawa ang ating mga bagay na dapat gawin. Kahit sa loob lang ng bahay, di ba, yung lakas na binibigay niya sa atin, galing yun sa Diyos, no? Tapos yung sinasabi ng Diyos sa atin dito sa aklat na Biblia, na wag gawin ang ganong karumal-dumal na kasamaan, na kasalanan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Nagkakaroon tayo ng kaalaman. So, ang kaalaman ay galing sa ating Diyos, no? Napakaganda nung pero nandun pa rin ang kanilang sagutan, nilang magkakaibigan nila Job, nandyan pa rin, pero may mga talagang sinasabi ka rin at mapupulot ka rin talaga na magagandang salita, na sinasabi nga ng Diyos sa tao. Ang pagsunod ay paggalang sa Panginoon. Sinunod natin siya. So natural na ginagalang natin siya dahil sinusunod natin siya, sinusunod natin yung kanya mga sinasabi, ginagalang natin ang ating Panginoon. Paggalang sa Panginoon ay karunungan, di ba? At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. So yun ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos, na umiwas tayo sa kasalanan. Huwag na nating gawin yung mga nagawa na nating kasalanan noon pa, at magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan. Yun ang tinuturo ng ating Diyos. Kaya tayo may kaalaman. Ang kaalaman iyon ay galing sa ating Diyos na buhay, So marami na naman tayong natutunan at nabuksan na naman ang ating puso't isipan, yung karunungan ay galing sa ating Diyos, at yung karunungan na yun ay tinuturo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya dapat tayo magbasa ng Biblia, tayo makinig sa mga salita ng Diyos, kahit na itong ginagawa ko, alam kong simpleng pagbabasa lamang ng aking devotion at sinishare ko sa inyo, Minsan nga may mga malalalim na English na nai-stop ako, nauutal ako, sana pagpasensyahan nyo ako. At pero yun nga, sinishare ko lang sa inyo yung aking devotion, tapos napapag-usapan natin ng konti, yung aking devotion ngayong araw, kasi everyday may devotion
tayo, no? So, sinishare ko lang yung aking binabasa na direkta naman na binabasa ko sa Biblia at hinahatid ko sa inyo. Sinishare ko sa inyo. So, araw-araw tayong may natututunan sa salita ng Diyos. Araw-araw nabubuksan ng ating puso at isipan. Araw-araw tumatatag tayo. Nagkakaroon tayo ng napakaraming kaalaman galing sa salita mismo ng ating Diyos. No? Kaya ang kalakasan galing sa ating Diyos, ang karunungan ay galing sa ating Diyos, kaalaman na yon ay galing sa ating Diyos. Lahat ng bagay na narito, ng buhay natin ay galing sa Diyos. Kaya samahan niyo ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo at ihanda natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap na naman sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa lahat ng may buhay dito sa mundong ito, God. Father God, maraming salamat po sa umagang ito dahil Lord, nakarinig na naman kami at nakapagbasa na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God, dahil binubuksan mo lagi ang aming puso't isipan sa iyong mga sinasabi sa amin na marami kaming natututunan, marami kaming nalalaman, O God. Salamat sa iyong mga salitang bigay sa amin lahat, O God. Tunay nga na napakabuti mo sa lahat ng taong inyong ginawa, O God. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Dahil sa iyo nanggaling ang lahat. Ang aming kalakasan, O God, galing sa iyo. Ang aming katalinuhan ay galing sa iyo. Ang aming kaalaman, karunungan, O God, ay galing lamang sa iyo, O God. Dahil ikaw ay aming Diyos na nagbigay ng lahat sa amin, O God. Salamat sa bigay mong lahat ng bagay, ng magagandang bagay, pagkain, pera, Lord, galing sa inyo, O God. Binigay mo yun sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lalong-lalo na sa iyong salita na bigay mo po sa amin. Nawa lahat ng iyong salita ay lagi naming maisa puso't isipan, lalong-lalo na, Lord, maisa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Father God, at sa nararanasan ng aming mundo, sa nararanasan ng lahat ng tao sa mundo, O God, Lord, ibinibigay na po namin ito sa inyo. Kayo na po ang bahala sa amin lahat, O God. Kayo na po ang gumawa ng paraan dahil ikaw naman na nakakaalam ng lahat, O God. Please Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Ikaw na po nakakaalam ng lahat at ikaw po nakakaalam ng mga bagay na dapat at tama para sa amin lahat, Lord. Ikaw na po ang bahala sa aming mundo, Father God. Alam namin na hindi mo kami pababayaan dahil labis ang iyong pagmamahal sa lahat ng taong inyong ginawa, O God. Kaya hindi mo kami pababayaan, O Lord. Hindi mo kami pababayaan lahat, O God. Lord, alam ko naririnig mo ang aming mga panalangin. Araw-araw at lalong-lalo na sa umagang ito, Father God. Ikaw na po ang bahala sa amin lahat, sa bawat buhay na inyong binigay, O God. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Alam ko pong mahal na mahal mo ang bawat tao, O God. Kaya ito iyong tatapusin na, aayusin na ang labang ito, Father God. Ang virus na to ay iyong tatanggalin na in Jesus name, Father God. Magiging maayos na ulit ang aming mundo. Dahil yun naman ang gusto mo, Lord, ang maging maayos ang lahat ng tao, ang aming mundo, na kami magmahalan, magkaisa, magpatawaran sa lahat ng kasalanan at magpakumbaba sa bawat isa, O God. Iyon ay iyong gusto, Father God. Kaya iyon ang iyong gagawin sa aming mundo, O God, na lumapit sa iyo, magmahalan, O God. Purihin ka, sambahin ka, dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa iyong pakikinig, sa inyong pakikinig sa aming panalangin na naman. Kami tagumpay na dahil sa inyong pagmamahal sa amin lahat, Lord. Dahil lahat ng tao ay nananalangin, nagpupuri, sumasampalataya sa iyo, O God. Lord, tingnan mo po kami mula sa langit, O God. Dito sa lupa, tingnan mo ang aming kalalagayan. Huwag mo po kaming pabayaan at kaawaan mo po ang bawat isa sa amin. Lord, ayusin mo na po, Lord, ang aming mundo, O God, at ang aming buhay. Nawa ay maging maayos na uli, maging masaya na uli, maging masagana uli, maging normal na uli, O God, at mas maging tagumpay na uli, O God. Nakasama ka, O God. Kami mamumuhay simula ngayon, O God. Nakasama ka namin sa aming buhay. Salamat, Lord, sa iyong mga itinuturo sa amin.
Salamat Lord sa iyong mga salita dahil nabubuksan ng aming mga puso't isipan, dahil kami tumatatag sa aming pananampalataya sa iyo, dahil kami lalong lumalapit na lumalapit sa iyo, O God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O God. We claim it, Father God, na tagumpay na ang aming buhay, na tagumpay na ang labang ito dahil kasama ka namin sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming panalangin dahil ito'y nakarating na ulit sa inyo at kami tagumpay na, O God. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa umagang ito sa pagsama nyo sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Maraming na naman tayong natutunan ngayong umagang ito. Ang karunungan ay galing sa ating Diyos. Ang kalakasan ay galing sa ating Diyos. Lahat galing sa ating Diyos. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa lahat. At doon po sa mga bago pa lang sa aking channel at mag-subscribe po kayo. At i-like nyo po ang ating mga videos at i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang videos na i-upload. Salamat pong muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.